Hello, kumusta po kayo? Ito, meron naman ako share sa inyo na DVD. Opo, DVD. Model niya, HDT, Karaoke and DVD player, Premiere 98i. Opo, ang issue po nito ay yung disc tray niya ay hindi bumubukas. Opo. Okay, ito yung likod niya. Okay, ito po ay ginagamit sa videoke machine. Okay. Mga ganito pong model yes, pang videoke machine, mga model pong ganito yan sa videoke machine. Okay, ito po ay madalas sa mga ganitong DVD, mapa platinum, HDT o ibang model. Pangkaraniwan po ito sa mga ganitong DVD issue nito. Dito po sa video na ito, papakita ko ang issue na ito ang gagawin natin sa video na ito. Yan, pinipindot ko dyan yung open, hindi po lumalabas yung CD tray niya, DVD tray. Opo, yan ang kanyang problema. Okay, wala talaga, hindi talaga nalabas ang kanyang tray. Ito po ang gagawin natin sa video na ito. Ito ang aking share sa inyo. Simpleng trouble, simpleng tips pero malaki pong tulong sa inyo. Yan, dito nabuksan ko na ang ating DVD. Okay, ito ang kanyang mainboard. Medyo may kalakihan din ang mainboard niya, oh. At ito naman ang ating power supply. Okay po yung mga yan, power supply at mainboard, nagana po yan. Wala pa tayong problema dyan. Nagana yan ng maayos. Dito, ito mga boss, pag magtatanggal kayo ng bala, yan, tanggalin niyo po muna yung pinaka-cover niya para yan po pick up ng po yan pick up ng DVD disc. Okay. Dahan lang po mga boss para matatanggal niyo naman yan ng maayos. Okay. Meron na po ako nitong na-share sa last video ko. Yun po ay model naman noon ay platinum. Ganito din po ang issue niya, hindi rin nabubuksan yung kanyang CD tray. Pero magkaiba po ang trouble nila, magkaiba ang naging issue nila. Pero pareha silang hindi bumubukas. Okay. Ayan. Yun. Yan na yung ating. Yan. Nandyan po yung kanyang pambelt. Ang ating titinan muna dito ay yung kanyang pambelt. Tsaka yung motor. Kung okay pa yung motor tsaka yung pambelt niya. Kung bakit hindi siya bumubukas. Ang madalas po sa ganito kasi talaga yung pambelt niya, yung belt niya sa motor. Yan. Dito, tingnan natin kung putol na o maluwag na o kung halimbawang kasi kaya napuputol yan gawa ng amag, inaamag siya pagka matagal na napa-stock. Minsan din na ano din ang kanyang kasakatagalan, yan, napuputol din yon. Yan, dito tanggalin muna natin ng tray. Tanggalin muna natin ng tray. Kung ngayon lang po kayo nakapasyal sa akin channel, kung nagustuhan niyo po ng aking tips, tutorials, mga videos ko, pa-hit na lang po ng bell button. Salamat po. Ito po dito, buo ang ating belt dito. Hindi siya putol, hindi siya maluwag. Sakto pa rin, fit pa rin sa ating rotor. Ayan, wala pong problema. So, hindi dito ang problema ng ating tray. May pinanggagalingan pong problema ang ating tray kung bakit hindi siya bumubukas. Minsan sa motor, yan. Sa motor. Pero madalas po yan sa belt Pero ngayon, ugod po ang ating belt Yan. Dito po makikita nyo kung paano nagawa ang ganitong issue.
Tatlo lang po yan eh. Yan, dyan sa kanyang, yan, sa supply niya, galing sa mainboard. Yan, minsan nagkakaroon dyan ng crack eh. Minsan na kumakrak yan. Parang cold solder siya. Yan. Cold solder. Yan, yan. Tapos minsan yung motor. Tapos minsan niyang hinang ng motor. Yeah, yun, ito po. Yes, dyan, napansin ko yan dyan na yung kanyang hinang ay natanggal na. Bakit po natatanggal ang mga ganyan? Kasi po, pangkaraniwan po, lalo sa video okay machine ginagamit, yung vibration po ng yung kalabog, yan, dyan minsan nagkakaproblema pagka mahuna ang kanyang pagkakahinang, kakatagalan, minsan yan po ay napuputol sa dulo, sa pinaghinangan, minsan natatanggal. Depende po kasi sa pagkakahinang. Okay? So, yun na nakita natin ang problema kasi good naman ang ating belt. Yan ang aking napansin dyan, yung kanyang hinang ay nag-loose na. Okay? Sa vibration po, kaya minsan nagkakaganyan ng mga wire. Di na po kayo lalayo kung kayo magagawa ng ganyan sa belt, sa supply, yan sa hinang at saka sa motor. Okay po? Yun, ngayon nakita na natin ang trouble. Okay, ngayon kabit na natin, testingan na natin para makita kung yun nga ba talaga ang naging problema. Kasi nakita naman po natin, may sa display na pag pinindot natin yung open, meron po. Pag close, meron din. Palagay sa display, hindi talaga siya bumubukas. So, yun ang nakita nating problema. Simple lang po, pero malaking tulong para sa inyo. Lalo sa mga newbie, na katulad ko na nag-uumpisa pa lang mag-repair. Yan, ito po mga boss, pagka kayo magkakabit ng yan, mga cable niya, ang ingatan nyo dyan, yung kanyang flex, opo, yung kanyang flex niya, yung puti, na nakakabit dyan sa lens, yung may blue yan, na nasa may lens niya. Kasi sobrang sensitive niyan, pag yan mali ang inyong pagkakasuksok doon sa sakit, yung mga dulo niyan ay nababaluktot, kaya dandan lang, isaktuhin nyo, paglagay nyo, sakto lang, yung hindi mapuputol ang mga pins ng flex. Mahirap po kung wala kayong parts. Bibili na naman kayo, matatagalan nyo naman gawin. Kaya ingatan nyo po sa paglalagay. At saka lalagyan nyo ng markings kung paano nyo siya tinanggal doon sa sakit. Yung flex na yan na puti. Kasi nakakalito po yan eh. Pagka mga newbie, lalagyan nyo ng tanda, kuya pentel pen o ball pen, sa sakit at saka sa flex. Tandaan nyo po yun ha. Para hindi kayo malito sa pagbalik. Kasi naku po, pag pagbaliktad ang inyong lagay, masisira po ang lens nyo. Sigurado po yun kung baliktad ang lagay. Kaya lalagyan nyo ng markings ha. Opo, para hindi masira, hindi madagdagan ng sira ng TBD. Okay, dito naikabit na natin yung flex at saka yung socket. Okay. Nalagyan na natin ng tornilyo. At sana gumana na ang ating DVD kasi nakita natin sa ating pagtotrouble na yung pala ay nag-loose connection lang sa supply papuntang motor. Bali yung ground po niya ang nawala. Natanggal yung ground, yung black wire. Normal po yan, nangyayari talaga yan sa mga DVD, sa mga player na yan, ganyan. Nangyayari talaga yan. Kaya minsan, check nyo po. Basta wag na kayong lalayo, nandun lang ang problema. Pag ayaw bumukas, pero may display naman, na open and close, nandyan niya sa belt, sa motor, at sa supply. Na nakapasa hinang. Okay? Good. Okay, dito nilalagyan na natin ng mga tornilyo kasi sana gumana na ang ating ginawa para magamit na uli at may lagay na uli sa video okay. Okay, sa video okay.
Ulitin ko po, kung ngayon lang kayo nakapasyal sa aking munting channel, kung nagustuhan nyo po ang aking tips, tutorials, pa-subscribe na lang po at para susunod ko pang mga upload ay makita nyo ang aking mga naisi-share na videos. Salamat po. At syempre, unang-una, mag-ingat sa pagre-repair. Lalong-lalo na sa may power supplies. Diyan kayo mag-iingat. Kasi high voltage po yan eh. Yan, dito, nilagay na natin yung, yung pick up niya. Okay. Ready for testing na po ang ating DVD. Sana gumana na. Kasi yan, saksak ko na. Okay, testing na po. Yun, at okay na po ang ating tray. Buksan na po siya at nasasaraduhan. Bali, yun po ang naging problema niya. Yun nga sa may supply ng motor na cold solder na po yung black wire, yung sa ground niya, kaya hindi na nalabas ang tray. Okay, dito lalagyan na natin ng bala for testing. Yun, nasa na. Yun, ito na po ang ating display. Okay, gumana na po ang ating DVD. Pwede na uli siyang gamitin. Salamat po. Thank you po sa panonood. Salamat.